Bago tayo magsimula sa content natin para sa ngayong araw na to, mga tropa, sa mga gustong matuto or magnegosyo ng printing business or gustong matutong gumawa ng stickers, i-message nyo lang ako sa ating Facebook page. Magkakaroon tayo ng one-on-one seminar or webinar, as in sa internet lang tayo via Zoom, and magkakaroon tayo ng 2 to 4 sessions. As in, tuturuan ko kayo kung paano magsimula, even the mga materials, sasabihin ko sa inyo. And etong ino-offer ko na to, limited lang mga tropa. Siguro around 1 to 5 or hanggang 10 persons lang yung i-accommodate natin, no? Sa ngayon, meron na akong 3 tinuturuan and 7 na lang yung i-accept ko. Hindi ulit ako mag-a-accept hanggat hindi pa natututo syempre yung mga ibang nag-avail sa akin. So, i-message nyo lang ako sa ating Facebook page. Anyway, kung wala naman kayong budget or kung ayaw nyong matuto ng straightforward, panoodin nyo na lang yung mga previous kong upload dyan, and syempre ayun lang din naman yung halos na ituturo ko sa inyo. And simulan na nga natin yung content natin. May nag-comment sa atin dito, kani-kanina lang. Sabi niya dito, magi-start daw siya ng printing business today. And balak daw niyang i-convert yung nabili daw niya na Epson 3210 na printer into sublimation printer. Pwede daw ba niyang gamitan ng Kuyi sublimation ink? And yun na daw kasi yung ilalagay niya dun sa ink tank na nakalagay dun sa printer, and hindi na daw niya gagamitin yung dye ink na nakasama dun sa pinaka-package na printer. At mga tropa, may nag-comment din sa atin dito. Sabi dito ni iDorky, bossing, pwede daw bang sublimation ink ang gagamitin sa iTech vinyl? Any common brands daw na ginagamit natin sa sticker? Gawa daw sana ako ng video. So medyo confusing sa mga makakapanood ng vlogs natin na to, sa medyo may alam na tungkol sa mga inks. So, tungkol sa mga inks ang pag-uusapan natin. To tell you honestly, napakaraming printer somewhere out there at iba-iba yung mga ink na ginagamit. And sa pagkakaalam ko, no, eto, ginugel ko na rin dito, merong 7 types of printer daw. And syempre, bawat types of printer, iba-iba yung ink niyan. Pero pag-uusapan lang natin ngayon, yung sa inkjet na ginagamit natin. Syempre, sa laser printer, iba din yung ink na ginagamit dyan. At sa mga gustong mag-craft ng may tinatawag na foiling, hindi kayo makakagawa ng foiling kung wala kayong laser printer. Hindi yan pwede using inkjet. Kung nakikita nyo yung mga print dyan, yung mga kinakraft ng iba, yung merong mga ginto-ginto na sulat, ayun yung tinatawag na foiling method, and ginagamitan nyo ng laser printer dahil iba nga yung ink na ginagamit sa laser printer. Pero anyway, yung vlogs natin na to tungkol sa ink ng ginagamit natin na printer, which is yung mga inkjet. Nandito yung dye ink, nandito yung pigment ink, nandito yung sublimation. Ayang 3 lang muna yung tatalakayin natin dahil alam ko ma-overwhelm kayo at hindi nyo masyado matatandaan to. Meron pa rin namang mga ibang ink na pwede rin natin gamitin, kagaya ng Semisol or Eco Solvent. May mga ganyang ink pa na tinatawag. Pero sa vlogs natin, yung 3 lang muna: dye ink, pigment at subli. Sa mga hindi pa marunong mag-convert ng mga printer nila using Epson printer natin into dye ink to pigment ink to sublimation, panoorin nyo rin etong vlogs ko kasi konektado rin yung vlogs natin na to. Eto, no, ilalagay ko na lang to sa description, yung link neto kung saan dapat panoorin nyo rin to at matututunan nyo rin to mga tropa. And syempre, sisimulan muna natin sa dye ink. Ano ba yung dye ink mga tropa ko? Kapag ka bumili kayo ng printer kagaya ng Epson or HP or Canon, usually dye ink ang ginagamit or dye ink ang kasama kapag ka bumili ka ng Epson printer, na which is eto yung nakikita ninyo sa atin. So saan ba ginagamit yung dye ink? Usually sa mga document printing, sa mga photo printing, and syempre sa mga sticker printing, and kung ano yung nagagawa ng pigment ink, nagagawa rin ng dye ink, and kung ano yung nagagawa ng dye ink, nagagawa rin ng pigment ink. May mga pros and cons lang talaga siya. So unang-una, mas mura ang dye ink kung ikukumpara mo siya sa pigment ink. May nagsasabi, bakit mas mura ang dye ink? Mas mahal nga ang dye ink kaysa pigment ink. Mga tropa ko, yung mga nakakapagsabi nun, dahil ikinukumpara nila yung mga alternative na ink sa mga original na ink. Paano ko nasabi mga tropa? So kung titignan ninyo, eto sa screen natin,
Dye Ink Epson 003 sa mga nakakaalam din, or kung hindi nyo pa alam, ang Epson 003 ay straight dye ink. So titignan nyo yung pinaka-presyo niya, 300. Kung ikukumpara natin yan sa pigment ink na ginagamit natin or sa mga alternative na ginagamit natin, mas mura talaga ang pigment ink kung ikukumpara mo sa original na dye ink. Pero kung titignan mo naman yung original na pigment ink, mahal din siya mga tropa. 'Di ba? Ito, papakita ko sa inyo yung presyo ng isang kulay naman ng pigment ink na original. 800 ang isa. Napakataas ng lamang. 'Di ba? And kung pag ikukumpara-kumpara nyo, kung alternative din yung pagkukumpare-compare nyo, syempre, mas mura pa rin ang dye ink kung third party ink ang bibilihin ninyo. Makakabili kayo neto 33 pesos lang. Yan ang kinagandahan kung dye ink, mas mura talaga siya. Kahit i-google nyo pa yan mga tropa, mas mura talaga ang dye ink kung ikukumpara mo sa pigment ink. So ginagamit nga siya sa printing ng documents, photos. Kaso may mga pros and cons talaga siya. And eto yung tinatawag na kapag ka nabasa siya, nagkakaroon ng smudging or kumakalat yung pinaka-ink. And syempre, nandito rin yung fading na tinatawag. So as times goes by, nagpi-fade siya. At ito yung sample natin. Halos 1 taon na rin etong print natin na to. Kitang-kita nyo naman na unang nag-fade yung pinaka-black na color niya. And etong nasa left niya, eto ay bagong print lang. Ganyan yung nangyayari when it comes sa dye ink. Meron talaga siyang fading. Mas mabilis yung fading niya once na natatamaan siya ng sunlight or syempre medyo mas nahahanginan siya. Dapat medyo naka-sealed yung pinaka-photo ninyo. Ganyan yung mangyayari. And ang kinagandahan lang talaga sa dye ink na una ko nang nasabi, mas mura talaga siya at eksaktong kulay yung makukuha ninyo sa mga printer ninyo kapag ka nag-print kayo dyan sa mga printer na ginagamit nyo agaya ng Epson 121, Epson 3210. And sa lahat ng ink na babanggitin natin, may mga kanya-kanya nga siyang application kung saan nyo lang siya pwedeng gamitin. And kung makikita naman ninyo, may mga printer na gumagamit ng combination na black ay pigment ink, pero yung pinaka colored nila, yung yellow, magenta, and cyan ay dye ink. Kasi nga mga tropa, kapag ka archival, yung pinaka-document na ipiprint mo or ipapaprint sa'yo, mas maganda ay pigment ink talaga. So ano ba yung mga document na archival? Ibig ko sabihin yung mga document na dapat mag-i-stay siya at hindi siya mabilis mag-fade kasi napaka-importante nun. Halimbawa, yung mga certificate, ayan, syempre, 'di ba, itinatabi yan. Hindi mo naman yan kapag ka natanggap, itatapon mo na. Syempre, parang pinaka history mo na yon or syempre achievement mo na nakuha yung pinaka-certificate mo na yon. Kaya kailangan pigment para mas matagal yung lifespan niya or yung longevity nung pinaka-print. Kaya naman, ayun yung ginawa ng mga printer developer, ginawa nila na black yung pigment sa mga ibang printer model, 'di ba? May mga makikita kayong ganyan. So, saan natin gagamitin yung dye ink? Usually sa mga test paper, yung mga ganyan, or sa mga ordinary lang na pinapaprint sa atin sa mga school, 'di ba? Kayo mga tropa, dapat alam nyo to kasi pwede rin kayong magkusa. Ibig ko sabihin, kayo na yung mismong gumawa ng initiative. Kapag may mga nagpapaprint sa inyo ng mga student, kung nakita nyo naman ng mga test paper lang, syempre usually sa mga dye ink na lang natin yan ipiprint para syempre less cost sa atin or mas makakamura tayo and mas malaki yung kita natin. Pero kapag nakita naman natin archival yung pinaka-document na ipapaprint sa atin, ibig ko sabihin mga importante na document yung ipapaprint sa atin, syempre sa pigment ink natin siya iprint. Kasi may mga nagtatanong, may mga gustong mag-convert into pigment ink. Tinatanong nila kung pwede pa bang mag-print sa document, pwede pa bang mag-print sa picture. Siguro eto na yung vlogs na ipapaliwanag ko. Pasensya na ako, medyo magulo yung pagpapaliwanag ko, pero pipilitin kung pinaka mauunawaan ninyo yung vlogs natin na to. Kagaya na sinabi ko, kung ano yung nagagawa ng pigment ink, nagagawa rin ng dye ink. Kung ano yung nagagawa ng dye ink, nagagawa rin ng pigment ink. May mga pros and cons lang talaga siya, 'di ba? So nandun tayo sa mga importante na document. So halimbawa sa mga certificate or kung anong-ano pang mga IDs, 'di ba? Pagka ganyan, usually
gamitan natin ng pigment ink. Gagawin nyo lang yon syempre kung meron kayong dalawang printer. Pero kung wala talaga, kung dye ink lang talaga yung meron kayo, wala kayong magagawa, yun lang talaga. And sinasabi ko palagi sa printing business, hindi kayo magkakaroon ng isang printer lang na makakaya niyang i-accommodate lahat. Kung papasukin mo talaga ang printing business, magsisimula dyan sa isang printer. As times goes by, magdadagdag ka dyan kasi hindi mo may accommodate lahat ng mga needs na gusto mong gawin. Kagaya sa akin mga tropa, dati dye ink lang talaga meron ako. Syempre, as times goes by, yung mga customer ko nagrereklamo sila dahil ang bilis mag-paid kapag stickers, 'di ba? Kaya naman papupunta na tayo sa pigment ink. So sa totoo lang, napakamahal ng pigment ink. Kung titignan ninyo yung pinaka-original niya na brand, 'di ba? Syempre Epson printer, Epson pigment ink, 800 ang isa niya. So ang ginagawa natin, gagamit tayo ng alternative or yung mga tinatawag na aftermarket na ink. Dito na papasok yung mga Kui, yung mga Hansol, ayan. So dahil dito makakamura tayo syempre, and malaki yung kikitain natin kahit papano kung tama yung presyuhan na ibibigay mo. And pwede to sa mga document niya, sa mga rep magnets, sa mga stickers, sa mga Sintra boards, 'di ba? And syempre yung mga Sintra boards sa sticker ang pinagpiprintan natin noon gamit nga etong pigment ink natin.